nagiging patuloy ang agresibo ng bansang China sa kanilang panghihimasok sa katubigan malapit sa Zambales at ilang milya lamang layo sa Scarborough Shoal. At kumakailan lamang, nagpadala ng 3 fighter jets ang komunistang bansa na China sa nasabing atol na mas kilala bilang Huangyan daw sa mga Chino, ito'y upang ipakita ang kanilang karapatan laban sa mga bansang umaangkinto tulad na lamang ng Pilipinas at ng Taiwan. Isa rin ito sa pagpapakita ng kanilang babala o takutin ang mga sasakyang pandigma ng Amerika sa nasabing katubigan malapit sa Scarborough Shoal na ilang araw nang nanatili roon matapos ang ginagawang maritime cooperative activity kasama ang mga sasakyang pandagat mula sa Philippine Navy na ginanap noong January 17 hanggang January 18. Sinadya ang tiyempo at hindi mapag-alinlangan ang mensahe. Sabi ng mga analyst, ito ay hudyat ng determinasyon ng US na ipagpatuloy ang paghamon sa lalong mapaluksong mga aksyon at regional na pangingibabaw ng bansang China. Sa loob ng 2 araw sa karagatan malapit sa Palawan, nagsagawa ang mga pwersa ng US at ng Pilipinas ng Maritime Defense Exercises, bahagi na mas malawak na serye ng Maritime Cooperative Activities o MCA na nagsimula noong huling bahagi ng 2023. Ang mga drills noong Biyernes at Sabado na itinago hanggang sa kanilang pagtatapos ay itinampok ang USS Carl Benson Carrier Strikes Group kasama ang sasakyang pandagat ng Pilipinas na BRP Antonio Luna at BRP Andres Bonifacio, kasama sa mga pagsasanay, ang mga taktikal na maniobra at mga pagsasanay sa komunikasyon na naglalayong palakasin ang interoperability sa pagitan ng dalawang kalyado. Agad naman nagpayag ng kanilang pagkabahala ang bansang China dahil ito raw ang mga nagkukumpulang masasakyang pandagat ng Pilipinas at Amerika ang dahilan kung bakit nawala ng communication signal ang kanilang mga fighter jets na nagpapatrolya sa impapawid ng Huangyan o Scarborough Shoal. Iniutos ng kanilang Foreign Affairs spokesperson na si Mao Ning na i-withdraw na ng 2 bansa ang kanilang mga sasakyang pandagat dahil banta ito sa kanilang mga gamit militar, lalong-lalong na sa soberanya ng bansang China. Wala umanong karapatan ng Amerika at Pilipinas na gumawa ng mga delikadong operasyon sa pangjajam ng kanilang mga fighter jets at isa raw ito sa uri ng pambubuli ng makapangyarihang bansa na Estados Unidos. Matapos ang 2 araw na cooperative exercises ng 2 bansa, agad na nililisan ng Philippine Navy ang naturang karagatan pero hanggang sa kasalukuyan ay nanatili pa rin ang mga sasakyan pandagat ng Amerika at hindi tukoy ang dahilan kung bakit nandun pa rin sa lugar na iyon hanggang sa mga oras na ito. Nagbabala ang China na kung patuloy na makipagbatigasan ang mga Amerikano sa pangimasok sa kanilang mga karagatan, mapipilitan sila gumamit ng dahas kung kinakailangan.